Kasi ayan po ay pambabastos sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Wag ho nating gawin yun. Diba? Wag ho nating gawin yun. Tawagin ho natin sila sa kanilang tamang sa pangalang akma para sa kanila. Oo, si Kingdom of Judas cult. Ay, naku. Diba, Ma'am Connie Takagi? Salamat sa yung super chat. Kaya, malamang kaya dami nakamonitor sa akin dahil dyan eh. Anyway. Diba? Anyway, eto kasi yung nangyari. Nagpanik ako nung una kaya ako pinost yun eh. Tapos binura ko din kasi dapat talaga pag hindi ka nagpapanik. Hindi ko kasi masyadong nabasa. Oo, so hindi ko naintindihan masyado yung isinulat. Kasi, ko lang in-scan ko lang, pagka-scan ko, sabi ko, what the F? Bakit meron silang temporary protection order? Bakit pumayag sa writ of amparo ang korte? Pag-usapan ngayon natin yan. Ito kasing ganap, kanina. Kibuloy's KGC wins relief. Nanalo pa ng remedyo o special civil action. Grabe. Anyway, eto na nga. Nung nabasa ko to kanina, sabi ko, what the F? Sabi kasi nung Davao City RTC, siya ay naglabas ng temporary protection order to the Kingdom of Jesus Christ, ordering the police to stop any act that threatens the life, liberty, or security of the religious group's members. Miyembro daw kasi. Ngayon, basahin natin yung TPO. Huwag na natin masyado mahaba ito eh. So, lumapit sila sa RTC Branch 15, Davao City. At, so ito nga yung TPO niya, no? So, nag-file sila ng TPO noong July 1, 2024. Ito yung after nung unang pag-serve ng warrant of arrest. Kasi di ba yung madaling araw tapos nag-serve ng warrant of arrest pero na-overwhelm yung police. Na-overwhelm yung police natin eh. So hindi na hindi nakapasok nga, di ba? Or pinapasok pero parang nagkaroon na ng pagkakataong magtago si Ibulok. So tuloy-tuloy lang yung pinroseso nila and everything else. Pero during that time, hindi si Judge Retrina E. Fuentes ay hindi nakakita ng cause para mag-issue ng writ of amparo. Ano po ba ang writ of amparo, by the way? Para po sa mga hindi nakakaalam, puntahan po natin ang rules on the writ of amparo. Nasa rules of court po natin yan. Ang writ of amparo po, mga konsyero, ay isang special civil action or isa po itong remedy o remedyo na pwedeng gawin ng kahit sino. Kahit sinong Pilipino kung saan ang kanilang karapatan para mabuhay, para sa kalayaan, para maging malaya at seguridad ay, ano ba yung threaten sa Tagalog? Nanganganib. Nanganganib sa kamay ng mga ahente ng Estado or agents of the state. So, specific ho yan. Specific ho yan. No? Kailangan yung umaabuso o yung banta sa iyong buhay, sa iyong kalayaan, o sa iyong seguridad ay ahente ng Estado. Yun po, agent of the state. Kaya usually po, ito po ay ang remedyo na ipina-file laban sa PNP at sa AFP. Kasi they are considered agents of the state. Ito rin po yung remedyo na kalimitang ipina-file ng mga NPA. Alam na. Alam na, guys. So this is it's a playbook taken
or derived from the playbook of the NPA. Yung writ of amparo. Bakit ho? Bakit? Kasi po, usually, kapag, ito po, base po sa mga digest or base sa mga kaso na nabasa ko before tungkol sa writ of amparo. Kapag nag-file ng writ of amparo ang isang, let's say, isang NPA, pag iniimbestigahan o minamatyagan kung siya ay NPA. Usually po, nagka-file sila ng writ of amparo. Kasama po ng writ of amparo ay temporary protection order. Pag nag-grant yan. Ibig sabihin, ang ahente or agent of the state, ang kapulisan o sundalo, ay hindi pwedeng lumapit sa mga individual na nag-grant ng TPO, ng temporary protection order. Yun po. Hindi ka pwedeng lumapit. At all. Bawal. May distance yan. Hindi ka pwedeng lumapit. At kapag violate mo yun, kulong ka. Ganun yun. Kaya nabasa ko yung writ of amparo kanina, nagpanik ako. Di ba panik? Parang, what? Ganun yung tumatakbo sa isip ko. Pero kalmado ako. I'm calm from the outside. Ganyan-ganyan lang ako. Pero yung utak ko, ganun na. Ganun. Di ba, nag-aamok yung isip mo, pero yung katawa mo kalma. Di ba, 40-40, alam mo yung feeling nun? Yung kalmado ka sa labas, pero yung isip mo magulo na. Ganun yung isip ko kanina. But anyway, parang inside out. Anyway, so ganun nga. So nung nabasa ko kanina, sabi ko, ha? So ibig sabihin, may protection order eh. May protection order eh. So ibig sabihin, papaalisin na yung mga pulis sa KOJC. Kasi yun ang pagkakaintindi ko sa protection order. Kaya nung pinost ko yun, sabi ko, aalis na yung mga pulis. Ayun nga kasi, hindi ko binasa ng maigi, so may apologies. Kaya binura ko. Binura ko siya kasi, I mean, naunang emosyon. So, lesson learned, mga kochero, wag hayaang maunang emosyon. So, kaya binura ko din pagkatapos. But anyway, balikan natin yung TPO. Ang nangyari ngayon, si Judge, ayan, around 5 a.m. ng August 24, nitong Sunday, Saturday, ang PNP 11 ay meron dalang warrant of arrest at pumasok sa KOJC compound. Ayan. Tapos, at pinigilan ang pagpasok, paglabas, at pagpasok muli or paglabas muli ng compound at pinigilan ang pagkakaroon ng religious and academic activities sa loob ng compound. Ngayon, mga kochero, ito kasi yung papunta na tayo sa gray area. Papunta na tayo sa gray area. Kasi, hindi lang po kasi police ang nag-commit ang nag-barricade. Hindi lang po yung police ang nag-barricade. Pati yung KOJC mismo. Nagba-barricade sila. So, I have nothing against the judge. Hindi ko naman kilala si judge. Pero iniisip ko lang, baka, siguro naman nakita niya yung kwento or baka naman siguro siya ay narinig din niya kaso mukhang motu proprio. Kaso hindi naman nakasulat ng motu proprio. So baka hindi. Baka nag-acto lang siya based dun sa naunang tawag dito? Yung naunang petition for writ of amparo. But anyway, so ang claim, ang sinabi ng KOJC ay pinipigilan daw silang mag-conduct ng religious and academic activities dahil merong mga barikada
ang mga pulis. Oo. Yun yung sinabi ng KOJC. Okay. In-explain ngayon dito sa decision kung ano yung tao dito. Kung ano yung writ of amparo, in-explain. And it seems, mga kotsero, dahil hinighlight yung motu proprio, this is a motu proprio order. And naka-highlight siya, oh. So, mukhang they acted on the prior petition, kasi may petition ka na ng July 1 eh. Nagdesisyon sila sa July 1 na petition base sa mga developments nung August 24. Yan. Yan. So, parang, di ba? Di ba? Kasi, yung petition was filed July 1st. Pero during that time, wala pang aktibidad that would merit, sinabi naman dito, during that time, there is no urgent necessity for the issuance of the writ. Hindi pa kailangan ibigay. Hindi pa siya urgent. So, lumipas ang panahon, simula July 1, lumipas ang August 1 hanggang August 24. Ang nangyari, August 24, nakita nung judge, uy, may nangyayari ng ganap dun sa KOJC, etc. etc. So, yun, nagmoto proprio siya. Parang ganon, okay? Ngayon, ito yung nakakalitong parte. Kung babasahin mo to yung parte na to, medyo malabo yung pagkakasulat. Ito yung nag-cause ng rar sa utak ko eh. Itong parte na to. Kasi medyo malabo yung pagkakasulat. Ang sabi, the court is not unaware of the recent incidents affecting the right to life, liberty, safety of the petitioners, its officers and members, the restrictions and control imposed by the PNP 11 over and within the compound of KOJC and JMCFI, noticeably trampled not only on the property rights of the petitioners, its officers and members, but also the exercise of their religious freedom and academic rights. So, ibig sabihin, mga kotsero, yung ginagawa daw doon sa KOJC ay pumipigil sa pag-exercise o sa pag-exercise ng religious freedom and academic rights. And ito po, mga kotsero, protektado po yan ng Constitution natin. Protektado po yan ng Constitution natin, mga kotsero. Yung religious freedom, guaranteed yan. Oo. Guaranteed yan. Hindi mo pwedeng suwayin yan. Tsaka academic rights, guaranteed yan. Punta kayo Section 2. Section 2, Article 2 pala. Ay, nakasuot pala, which are guaranteed by the Constitution. Hence, this court, under the current situation, sees the urgency. O, see? Nung July 1, wala pang urgent necessity. Nung July 1. Eh, nakasulat, oh. Wala pang urgent necessity. Pero, nung nangyari yung August 24, biglang merong urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioner. So, kung babasahin mo lang ito, ay medyo malilito ka. Diba, Sparrow? Sabi nga nila, nakakalito nga daw. Ba't BBM resign yung namalabas yan? Uy! Meron tayong trolls! Troll! Ayan. Kapag tripan nyo na muna yan, mamaya ako na ibablock. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Kayo na bahala dyan. So, ito ngayon yung nakakalito kasi kapag sa plain reading nga, mga kotsero, isipin nyo, ay, pinapatigil na yung mga activities ng PNP sa plain reading. Sa plain reading niya. So, ito yung nag-cause sa akin ng rar, gano'n. Yun yung nag-ano sa akin. Parang, what?
What the hell? Bakit? What's happening? Bakit may ganun? Paano yung warrant of arrest? Paano yung warrant of arrest? May 8 heartbeats na. Ganun. Yun na yun. Kung kailan malapit ang mahuli, saka biglang gaganyan, etc. So, yun. Tapos, ang sabi, the PNP 11, ito yung utos, okay, is ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners' religious, academic, and proprietary rights and the pursuit thereof by its members, officers and members within and surrounding the premises. So, ngayon mga kochero, one thing we should note is that medyo malabo yung immediately cease and desist. Tapos yung remove all forms of barriers and blockades. Bakit? Kasi, sabi kasi, immediately cease and desist from any acts or omission that threatens the life, liberty, and security as well as the properties of the petitioners. So, ibig sabihin, tigil mo yung mga activities na bibigay banta sa buhay, kalayaan, at seguridad. Paano kung yung barricade ang nagkukos ng security? Isip ko lang naman. With my little mind. This little mind of mine. Ganon. Tapos remove all forms of barriers, barricades, and blockades. For what purpose? Para makapag-worship, quote-unquote, at makapag-aral yung mga estudyante doon. So, yun. So, yun yung yun yung nag-cause ng confusion. Yung isang panic, kiniklaim niya na, hindi, layas na kayo dito, PNP. Immediately cease and desist or any activities. Diba? Nag-cause ngayon ng confusion. Yung isa naman, ang sabi ng isa, PNP, hindi, tanggalin lang daw ang barricades. Magulo na agad. Magulo na agad, di ba? So, yun. Mahirap yung ganon. Mahirap yung ganon, guys. Mahirap yung ganon. So, it really needs some clarity. Kailangan mo talaga ng konting paglilinaw pa. Oo. Buti na lang, mga kochero. Buti na lang, napigilan ng Korte Suprema. Napigilan ng Korte Suprema yung pagbubunyi ng ating mga ng kriminal na si Apollo Kibuloy. siguro happy siya. Uy, aalis na yung mga polis kasi may TPO na, etc. Makakalabas na ako sa bunker ko. Ganun. Nagsalita ang Supreme Court. Diba? Ano sabi ng Supreme Court? SC clarifies TPO issuance at Kibuloy's compound. The Supreme Court has confirmed the issuance of a temporary protection order. So, meron talagang TPO against the police operations conducted at the Kingdom of Jesus, Judas Cult compound in Davao City, but clarified that this does not deter the service of the arrest warrants against fugitive televangelist Apollo Kibulok and others. Sayang, nagsayawan pa sila kanina. Nagsayawan pang wagas. So, ibig sabihin, hindi sila aalis. Motu proprio to. Sabi, according to
SC spokesperson Camille Su Mei Ting, the Davao City RTC, Branch 11, issued the TPO which was prompted by the petition of the writ of amparo filed by Jose Maria College Foundation and against the Police Force and Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. So this does not deter, so sinabi na nga rin niya, yung information kanina, and this does not deter the service of the warrant. So ibig sabihin, kailangan pa rin mahuli si Kibuloy. Ang yabang pa ni Atty. Toron kanina. Pwede na kayong umalis. Sabi niya sa PNP. Pwede na kayong umalis. Oo. Pahiya si Atty. Toron. Ay, 6,000 na raw tayo! Maraming salamat sa 6,000 na nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat! God bless po sa inyo lahat, guys. Oo. Ayan na. Sabi ni Atty. Toron. Si Fizzle, umiiyak. Bagsak na nga yung BP nyo sa survey. Napahiya pa kayo dito sa kikibulok. Alam nyo kasi mga kochero, apparently, yung presence or yung barricades na nilagay doon ng PNP has prevented the temporary protection order ay hindi para pigilan yung pag-serve ng warrant. Yung temporary protection order ay para pabayaan ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na makapag-service, makapagsamba, at makapag-aral. Kasi nga may school eh. Ano kasi mga kochero, ganito lang kasi kasimple yan. Kung idadamay ng Supreme Court or ng Korte yung pag-serve ng warrant, di madali na palang makapagtago ngayon ng mga kriminal. Diba? Ang gagawin lang niya, pupunta siya sa isang simbahan o pupunta siya sa isang eskwelahan at sabihin, hindi nyo pwedeng arestuhin dito, mapipigilan nyo ang pag-aaral ng mga bata, mapipigilan nyo ang service dito, religious service, hindi kayo pwede pumasok, dito lang ako hanggat may service. Ganon. Diba, makapagtago agad yung mga pugante. Maghanap lang siya ng simbahan, maghanap lang siya ng eskwelahan, makakapagtago na siya. Yun yung una pumasok sa isip ko kanina eh. Sabi ko, okay, porke nasa loob ng school at porke merong simbahan, hindi na siya pwedeng arestuhin. Really? Parang may mali. So, apparently, yung TPO is not against the issuance of the warrant. Medyo nakakalito lang nakakalito yung wording ng decision ni Judge kasi yung parte ng cease and desist. Itong parte ng cease and desist. Yan. Ito yung nakakalito eh. Tsaka itong remove all forms of barricades, etc. etc. So, wala. Tapos ang maliligayang araw pa rin ni Kibulok. Masama pa rin masama pa rin ang lagay ni Kibulok, guys. Oo, masama pa rin ang kanyang lagay. Lalo na mukhang identified na ako nasaan siya. Eh. Itong si Kibulok. Alam na ako nasaan siya eh. Ang problema lang, paano mapapasok? Hinahanap nila yung entrance. Sabi ko nga sa inyo, pumunta kayo sa bahay ni Digong, nandun ang entrance. Punta kayo kay Digong, nandun ang entrance, ano ba? punta kayo sa bahay. Alam niyo yung kung saan nagpapapicture yung mga tao, yung likod nung kortina na hindi nilalaban. Andun lang si Kibuloy. Andun ang pinto. Pagpasok niyo
may tunnel doon. Yung tunnel na yun, dire-diretso sa bunker. Anyway. Anyway. Andun yun. Joke lang. Anyway. Tuloy tayo. At sinabi rin ni Secretary Abalos. Yan. Davao Court did not order PNP to stop raid at Kibuloy's place. Walang sinasabi dito na pinapahinto ang operation, tuloy-tuloy pa rin ang police operations para hanapin si Pastor Kibuloy. Ang pinipigilan lang ay yung kasi nga 'di ba meron silang proseso before na bawal ka makapasok. So kasi nga may barricade. So the barricade is to be removed. Yun lang yung utos. Yun lang yung utos. And ito yung statement nga ni Secretary Abalos nasa Tagalog. Pero may message din si PBBM. Natanong siya diyan kanina Natanong siya tungkol diyan kanina. Ano sinabi ni PBBM? Ito, panoorin natin. Uy, News 5. Tuloy. Tara. From the beginning. Sabi nyo dun sa mga criticism mo na yung nangyayari daw pong police operations sa KOJC compound ay overkill daw po at may mga violation na po ng human rights ayon sa mga kritiko ninyo. Specify. Yung daw pong pagde-deploy ng sobrang daming police at saka yung blockade, yung mga nadidisrupt na daw po yung Merong mga human rights violation kung maraming pulis. Yung pong sabi. There's no anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosenang pulis. Para hindi na bale yung mga... Grabe 30 hectares. Ilang square meter yun? 300,000? Tama ba? 30 hectares. 300,000 square meters. Kulang pa nga. Actually, kung tutuusin Imagine. Kulang pa actually yung yung police. Ang pangit ang ratio nila, Ang pangit ang ratio nila. Imagine per square meter, ilang police lang ang ilang police ang naka-deploy per square meter. 300,000 divided by 2,000. Di ba ang pangit ng nila? Ang pangit ng ratio. Di ba? Kulang pa nga kung tutuusin Kulang pa yung 2,000 na police. Kulang yun. Kulang yun. Kung tutuusin, at least 10,000 para mabilis, di ba? So, ilan lang ang police force natin? ilan lang ang police natin? Diyos ko! My goodness! Tuloy natin. O yung mga nag-resist, nanghaharang, hindi na bale mo na yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na agad ng maraming tao. So, correct. I do not see. I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kami. They could have done it. So ano yung human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na pulis. Dahil maglalaban. So, kung marami, ikapos ka agad ang problema. So, that's what we done. Surrender na lang po. Surrender na lang po. That's the best. Hindi ko maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy
ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Human shield Wala nga. namang kasalanan yung mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Sir, ang That's all they're doing. Sir, ang alis po. Yun. And si BBBM, mga kutsero, he has a point. You know why? Binarigade ng tao ni Kibuloy yung kalsada papuntang airport. Kaya yung, anong klaseng gulo yan? Imagine. Diba? Imagine yung gulong ginawa nila. Walang makaalis. Yung kailangan umalis, kailangan maglakad. Kasi nakaharang sila. Hindi lang yan. Oh. Nag-rally pa sila. Yung sinasabi nilang ang EDSA ay nasa Davao na. Talaga? Asa may 8 million daw silang supporters. Oh, yung 8 million, ano lang pala, parang 800. Kulang pa. Kulang pa eh. Oo. At hinuli na sila. Oh. 18 face obstruction of justice. Sabi kasi, huwag kayong magulo. Hayaan nyo mag-serve. Hayaan nyo mag-serve ng baran. Para hindi kayo madamay sa gulo. Diba? Hindi nyo naman problema yan eh. Ba't ba sinasalo nyo yung problema ng pastor nyo? Diba? Hindi ko gets eh. Unless they have a really strong case. For example, empleyado sila, pinabayaran sila ng malaki, diba? Gets ko yun. Pero kung believer ka lang, diba? Kung believer ka lang, parang hindi ko naiintindihan. Why? Anong klaseng reliyon na nagtutwel? Hindi ko na sabihin yun. Huwag na lang. Madadamay pa yung iba. Hindi naman tayo, going back. Diba? Tama yung sinabi ni BBBM eh. Hindi naman to kasalanan ng mga tao. Imagine may namatay. Inatake sa puso. Dahil ilang araw na siya nagbabantay. At na-overwhelm siya nung dumating yung mga pulis. Yung sa mga himatay, debatable yan, yung mga hinimatay. Kasi sinabi ni General Torre, minsan daw sumisenyas eh. Sinisenyasan daw ng isang tao, tapos biglang ihimatayin eh. Scripted. Ganun yung labas eh. Pero diba, I mean, ano ba in-offer sa inyo ni Kibuloy para gawin nyo to? Hindi ko naiintindihan. Kaya eto, 7 cops injured, 3 arrested. Nung isang gabi yan. Diba? Hindi ko gets. So, it seems, hindi pa tapos ang mga problema ni Kibulok. Hindi pa. Mukhang malayo pa sa pagkakaroon ng resolution to. And I think, ang mga pulis ay palapit na ng palapit sa kanyang location. It's just a matter of finding out where he is, or finding out kung paano siya mapapasok, kung saan man siyang kwarto nakadestino.
nakadistino, you know, parang natatrabaho siya dun. O kung saan man siyang kwarto nagtatago, di ba? It's just a matter of time before the police find out. And hopefully, when that time comes, I hope it comes soon. Kasi alam niyo mga kutsero, una, naaawa ako dun sa mga biktima na nakabla laban kay Kibuloy. Pangalawa, naaawa na rin ako sa mga supporters niya na nagpapakahirap para lang ipagtanggol siya. Pero sa totoong buhay, wala namang pakialam si Kibuloy sa kanila. It's the truth. It's the truth. Walang paki si Kibuloy sa kanilang lahat. Kahit mamatay silang isa-isa, wala siyang paki. Ang importante lang sa kanya, hindi siya mahuli ng mga pulis. Yun lang importante sa kanya. Yun lang importante sa kanya.